Dalawang panibagong barkong pandigma ng Pilipinas, ginagawa na sa Indonesia. Anong klaseng barko nga ba ang LPD-SSB o Landing Platform Dock Strategic Sealift Vessel? Tara, panoorin niyo po ang ating video. Magandang araw mga kabayan! Kwentong defense po muna ulit tayo. Tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng ating sandatahang lakas para sa proteksyon ng ating bansa. Madami ng project ang napirmahan upang magdagdag ng assets para sa ating AFP. Tumulong ang ating mga friendly countries para masuplayan tayo ng mga ito. Kabilang nga dyan ang Future Guided Corvettes at OPV Offshore Patrol Vessel from South Korea, Spider at Sabra Tank from Israel, at isa pang big ticket project na ongoing na. Ito ay ang dagdag dalawang LPD or Landing Platform Dock Ships galing Indonesia. Nakatakdang magawa at madeliver ng kumpanyang PT PAL sa 2025 ang dalawang dagdag LPD ships sa ating bansa. Sa kasalukuyan ay mayroon na tayong dalawa nito. Nagawa din ng PT PAL ng Indonesia. Ito ay ang BRP Davao del Sur at BRP Tarlac. Nitong ang January 9, 2024, dumating sa bansa ang presidente ng Indonesia na si Joko Widodo. Nakipagpulong ito kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa usapang ekonomiya at alyansa. Isa din sa natalakay ang iba pang proyekto ng militar sa pagbili ng mga barko at eroplano na gawang Indonesia. Isa ang Indonesia sa mga bansa sa ASEAN na may kakayahang gumawa ng kanilang sariling barkong pandigma, tangke, eroplano at pinag-aaralan na din nila gumawa ng homegrown made na submarine. Itong mga defense manufacturing capability na ito ang sana magaya ng Pilipinas upang mas maging self-reliant na tayo sa paggawa ng assets ng ating AFP. Dapat itong suportahan ng gobyerno at tulungan ang mga local defense companies para makapag-provide ng locally produced arms at equipment ng ating Armed Forces of the Philippines. Nitong January 24, 2024 ay kumpirmado na ginagawa na ang dagdag LPD o Landing Platform Dock Ships. Ayon sa isang artikulo, PT PAL has commenced the construction of the third landing platform dock-like strategic sealift vessel for the Philippine Navy. This marks a key milestone in the ongoing defense partnership between the two nations, highlighting the level of trust bestowed upon Indonesia's ship manufacturing capabilities. The LPD, a class of 2 ships, is a pivotal component of the Philippine Navy's landing dock acquisition project under the Horizon 2 phase of the revised AFP modernization program. This ambitious initiative, with a budget of 5.56 billion, signifies the Philippines' commitment to enhancing its sealift and amphibious assault capabilities. Naganap na nga noong pang August 10, 2023 ang steel cutting ceremony ng PT PAL sa Surabaya, Indonesia, at kumakailan lang ay naganap naman ang keel laying nito. Expected na matatapos ngayong taon ang mga barko at matapos ang mga test nito ay nakatakdang i-deliver next year, taong 2025. Ito ang specifications ng mga bagong barko. Ang cost nito ay 2.78 billion o 50.5 million US dollars per ship. Gagawin mula 2023 hanggang 2025. Ang displacement nito ay 7,200 tons. Length 124 meters or 406 feet and 10 inches. Beam na 21.8 meters
draft na 6.7 meters. Meron tong installed power na 4 times diesel generator, propulsion, combined diesel and diesel coded arrangement. Speed nito ay 16 knots o 30 kilometers per hour. Ang range nito ay 9,360 miles o 17,330 kilometers. Meron tong cruising speed na 24 kilometers per hour. Endurance na 30 days. Capacity nito ay 500 troops plus associated vehicles and equipment. Ang complement po nito ay 121 crew. Sa sensors and processing system naman, meron po itong X-band and S-band navigational radars. Meron itong FLIR o forward-looking infrared camera. Meron din po itong combat management system pero nasa plan stage pa at iba pa. Sa electronic warfare and decoy naman po ay meron itong 4 6-tube Therma Seaguard mortar type decoy launchers, ngunit ito ay nasa plan stage din. Sa armament naman, nasa FFB-NW lahat ng armament. Ang ibig sabihin po ng FFB-NW ay fitted with but not with. Parang nag-ready lang ng abang kung sakaling bibili na ang gobyerno. So ito po, meron po itong 1 Auto Melara 76mm Super Rapid OM4 deck gun, 1 gun base CIWS, 2 30mm Aselsan Smash secondary guns, 1 each on port and starboard sides, 8 50 caliber machine guns. Aircraft carried nito ay 2 10-ton naval helicopter. Ano nga ba ang LDP o Landing Platform Dock Ship? Ito ay isang amphibious transport dock, also called a landing platform dock. Ito rin ay tinatawag na amphibious warship. A warship that embarks, transports, and lands elements of a landing force for expeditionary warfare missions. Several navies currently operate this kind of ship. The ships are generally designed to transport troops into war zone by sea, primarily using landing craft, although invariably they also have the capability to operate transport helicopters. Bukod sa gamit sa oras ng digmaan, ay magagamit din ang mga LPD sa oras ng sakuna. Kaya nitong mag-perform ng HADR missions o Humanitarian Assistance and Disaster Response. Sakto ito dahil nga disaster prone ang ating bansa sa natural caused disasters katulad ng bagyo, lindol, volcano eruption, tsunami at iba pa. Ikaw kabayan, anong masasabi mo sa 2 bagong parating na landing platform dock ship ng ating Armed Forces of the Philippines? Please comment down below lang po.